naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga naganap na HOR investigation, yung TRICOM, Committee on Public Order and Safety and Information Committee, Tech and Public Information. Yun pong tatlong committee na to na nag-iimbestiga dito po sa mga Pogo vloggers, pro-China vloggers at fake news, no? So, tinutukan natin 'yan maghapon kahit na mayroon tayong personal na bagay na dinaluhan. Hindi po natin nakuha yan ng isang upuan, pero habang bumabiyahe, habang nagpupunta tayo kung saan, nakikinig tayo, no? Hindi na lang isang upuan na pinakinggan natin, no? Halos ngayon ko lang po natapos. Interesado ko dahil vlogger tayo. Interesado ko kasi humarap na yung mga identified na vlogger kay Tatay Digong. Interesado din ako kung paano gigisahin ng HOR at lalong-lalo na kung meron bang makokontempt, no? So far, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ano ba reaction natin? Ito lang, no? Ang pinaka nagisa sa mga vloggers na naroon. Ang akala ko dahil naroon si Joy Cruz. Akala ko siya yung gigisahin dahil tatandaan natin nung hindi pa sila magkakaharap. Panay Joey Cruz. Pati si Abante, naku, patay ka ako. Si Abante na to, panay Joey. Nag-focus sila sa mga vlogger, hindi po sa mga vloggers, no? Bagamat hindi po malinaw yung distinction, malinaw na po sa amin, no? Kasi kami vlogger, video vloggers, di ba? Kami po ay nagbablog sa pamamagitan ng pagbibideo. No? Okay lang ako sa mga nakapanood ng TV appearance namin ni Bisdak. Abangan yan, marami pa kaming mga TV appearance. Kaya lang syempre dahil naninibago kami, siguro hinahanap niyo mas matatapang na Bisdak at mas matapang na Badong. Nadala kami sa subdued no, yung sabi ko nga, ako, bakit parang kulang siyempre first time mong mag-appear sa TV, kaya pasensya na kayo. Hindi pa po nakapanood, hanapin nyo lang yung episode kagabi. Kami po ang guest doon. Kaya pagpaumanin nyo na. Anyways, dito po, kitang-kita po, kahit na po walang definition na formal, i-define na rin po natin yung pagkakaiba ng mga vloggers, yung letter B as in baboy, tsaka vloggers na letter V as in victory, no? Kami po yung kabilang sa mga vloggers, yung mga nagbablog sa pamamagitan ng boses. May mga vloggers po na nagbablog sa pamamagitan ng pagsusulat. Kitang-kita po yung ginisa nilang tatlo, nagisa ng husto, panay mga vloggers, no? Panay ang forte nila magsulat. Yun po kasi yung pagkakaiba ng mga talkies. Marami mga vloggers na matotalkies, si Joy, si Attorney Trixie. Pero yung si Mark, si MJ at saka si Crisette, parang hindi po sila, di ba? Iba po talaga, matatalino sila, magagaling sila magsulat, pero iba po yung ang forte mo ay pagsasalita. No?
Okay. Kaya kitang-kita niyo yung diferensya, eh, dahil ang mga katulad namin ng mga vloggers, sanay na kaming magsalitaan. Kumbaga, sanay kaming magsalita sa harap ng tao. 'Pag may bumabara sa'min, mabilis naming nasasagot. Dahil yun po 'no, kitang-kita po yung pagkakaiba. Ayan. Ng ang laki po 'no, ang laki po ng pagkakaiba ni Attorney Trixie, 'di ba? The way na sumagot si Attorney Trixie at sumagot yung mga vloggers na nagsusulat. Definitely malaking tulong talaga, iba-iba po talaga yung nagagawa nung pagba-vlog 'no, na gumagamit po ng video, at live na nagba-vlog. Sanay po kami, may bumira diyan, kayang-kaya naming barahin. Yung mga unlike sa mga writer po sila, eh, 'di ba? 'Pag na-post na nila, meron mang mag-comment, pwede rin nila sagutin, pero nakakapag-isip po sila, pwede nilang tagalan yung pag-iisip. Yun po siguro yung advantage namin sa mga ganyang diskusyon. Kitang-kita niyo po yung kay Attorney Trixie. The way na sumagot si Attorney Trixie kumpara sa kanila. Anyways, hindi naman, wala akong masabi. Ginisa talaga sila. Sila talaga yung napunterihan. Si Attorney Trixie, bandang huli, gusto ring gisahin. Kaya lang nga, yun nga, no, yung kasanayan sa pagsasalita, kasanayan sa pagsagot, kasanayan yung habang nagsasalita ka, mabilis kang nag-iisip ng ipambabato. Yun yung experience ni Attorney Trixie at experience ng mga vloggers. Okay? So, yun yung ano namin. Nag-guest po kami sa Banateros. Kasi dalawa lang, eh, si Jay tsaka si Dada. Si Boss Dada. Nag-guest kami ni Bisdak. So, panoorin nyo na lang. Anyways, kasi hindi nila sa totoo lang, kung tayo syempre, alam natin yung bias natin, di ba? Ang bias po natin, syempre para sa mga vlogger, kasi kapwa natin vlogger yan. Sabi ko, pwede naman nila sagutin yun. Kaya naman sana nila sagutin yun na hindi sila. Yun po yung sinasabi namin sa inyo, mga congressman. Hindi po lahat ng iniimbita ninyo ay mga taong sanay sa pakikipag-debate, no? Unlike sa inyo, sanay po kayo, tsaka kaming mga vloggers na nagsasalita, sanay po tayo sa mga talumpati, eh. Bigyan tayo ng mic, kaya natin magsalita. Yung mga writer po, hindi po yan yung forte nila. Pero pag sulatin tayo, kumpara sa mga writer, di hamak na mas magaling sila magsulat sa atin. Di ba? Okay. Yun yung sa tingin ko, kaya hindi nila na-express. May kulang, tama yung gusto nilang nauunawaan ko yung gusto ni Crisette na, hindi ako fake news. Di ba yung sa daw, yung sa salitan daw? Sa mga nakapanood po, maunawaan to. Pero sa mga hindi po nakapanood, magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa, talaga naman pong lumaganap na sa social media o kahit saan, social media na lang, talaga naman pong lumaganap yung may mass resignation daw, di ba? Totoo po yun na lumaganap. Ngayon, si Badong, iba kasi utak ni Badong, eh. Si Badong kasi hindi po ako mahilig sa magpatiuna, di ba? Lagi kong pinapaliwanag sa inyo. Kaya mahirap po ako maimbitahan dyan kasi ako reactor. Reactor ako sa aktual na balita na. No? Hindi ko po binubuhat yung sarili ko, hindi ko dinadown. Maaring itong katangian ko na to ay both negative and positive. Positive dahil mahirapan ka mapagbintangang fake news kasi lahat ng mga
lahat ng reaction ko galing sa mga mainstream media or kumpirmado, 'di ba? Negative to sa akin kasi ang mga tao mahilig mahilig sa scoop. Ang mga tao mahilig sa nauuna. Kaya may mga sikat tayong vlogger na may mga meron silang mga bubuwit, meron silang mga puting ahas, meron silang mga ah dilaw na kabayo, 'di ba? O kaya gusto ng mga tao 'yun maka-scoop eh. Hindi ako ma mahirapan ako makategory sa magpe-fake news kasi hindi talaga ako nagbabalita eh. Nagre-reaction lang ako sa balita, no? Okay. Sa madaling salita, sila yung nakot doon sa ganun, no? Kasama sila doon sa anong tawag doon? Pero maganda yung punto ni Crisette. Kaso nga iba yung gusto ng mga congressman di ba? Masabi nila, mapatunayan nila na tama kayong imbitado kasi isa kayo sa mga nagpapalaganap. So, talagang ganun yung punto nila. Ganun talaga kayo didikdikin. Magagaling silang maghabi-habi. Mga politiko yan mga yan. Sanay po sa speech. Sanay yan makipagtalo sa dami ng committee na inaatinan nila. Ang point ko lang, mga kapatid, nauunawaan natin yung gustong isagot nila Crisette at saka ni MJ Kiambao. Si Mark Lopez lang nga hindi ko maunawaan ko. Ako sa totoo ko, hindi ko talaga maunawaan kung ano yung sinasabi ni Mark Lopez eh. Ha, di ba? Tama rin naman yung kay Kiambao. Hindi ba natin nabalitaan? Kayo mismo nagsasabi sa akin na si Aling, ano ang pangalan nun? Yung di umano may anak na AJK. Anong pangalan na nga yun? Sa inyo ko na una natutunan yan eh. Ibig sabihin, mga viewers ko yung nagbabato sa akin kasi wala siya sa mainstream media. Aling Sheila. Tama naman yun din yung tama rin naman yung gustong ipunto ni MJ Kiambao na meron talagang mga Aling Sheila eh. Meron pa yung isang anak ng attorney. Kaya lang, ang tingin ko na hindi na nakubabawan sila ng emosyon tapos hindi talaga sila inaamin naman nila, 'di ba? Lagi nilang sinasabi, hindi naman kami vlogger. Hindi kami vlogger eh. Nagtataka nga kami bakit kami tinatawag na vlogger. Yun po yun, no? Practice po yan. Yung pagsasalita po, yung pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagsasalita, ano po yan, no? Hindi po lahat ng tao may kakayahan na ganyan. Lalo na kung yung bombarded ka ng mga ideya. 'Di ba? Binobombard sila ng itong ginawa mo, asan yung ano mo, patunay. Magbigay ka ng patunay. Anong pag-aaral yan? Saan galing yan sinasabi mo na yan? Dito ba sa Quadcom? Sinabi ba namin yan? Lahat dito. Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Tama naman yun. Tama rin naman yun. Hindi napatunayan nila yung mga nagsabi sa Quadcom. Hindi naman yata sa Quadcom. Hindi naman yata yung si Aling Sheila, nag-appear ba siya sa Quadcom? Hindi naman. Yun yung point ko no? Pareho silang tama na sinasabi pero dahil hindi kakulangan sa experience ng tagisan ng pananalita, iba kasi sulat eh. Kahit ako hindi ako magaling. Aminado ko na hindi ako ma-andap sa salitaan eh. Actually, kala nyo yung guesting namin, kala nyo handa kami. Hamunan lang yun. Hamunan lang yun. Ano ba topic? Yung ano lang, sabi lang ni Boss Dada, yung magre-react lang kayo doon. Hindi namin alam kung ano nangyayari doon sa TV. Ano bang topic natin?
Magre-react lang kayo dun sa ano, 'di gano'n lang. Pero dahil matagal na kami, araw-araw kami ni Bisdak na nagsasalita, hindi na kami may kaba pero hindi kami maa-andap sa alam namin. Hindi kami mawawala, yung thoughts namin, iba po yung thoughts ng mga writer. Nagtangka kasi ako maging writer nung araw, eh. Paano yan 'pag binobombard ka ng mga ideya na bilang writer siguro ang iba diyan nakakapagsulat lang 'pag tahimik, nakakapagsulat lang 'pag may sounds, nakakapagsulat lang 'pag nakaharap sila sa bintana at, nakakarinig sila ng mga huni ng mga ibon. Ibang-iba po yung mga writer sa mga speakers. Lalo na po yung mga hasa ka pa niyan, oo. Katulad niyan, 'di ba? May babara sa'yo. Kaya-kaya mo 'yan, eh, 'di ba? Eh, 'pag mga writer ka lang, "Ha, sinabihan ako." Oh, ang tendency mo dahil punong-puno ka ng emosyon, hindi ko naman sinasabi yung pagkababae pa 'no, baka mapaiyak ka pa, 'di ba? Pero may magbabara sa'kin dito, titigil ba ako para tuloy-tuloy pa rin, pati yung pagkagalit ko nagiging bahagi nung pananalita natin. Kaya ako naunawaan ko, ramdam na ramdam ko yung gustong sabihin ni Crisette, gustong ipahayag ni MJ, pero walang ano, eh, walang alam niyo yun, yung hindi yun yung lumalabas. Tapos sorry na lang sila, sorry na lang. Nakita ko rin yung pattern, nakita ko rin yung pattern ng mga vlogger, yung paghingi ng sorry. Pag sinabihan sila ng magso-sorry ka ba? Nagso-sorry naman sila. Tingin ko taktika naman nila 'to para hindi sila ma-contempt. Kanya-kanya lang ano 'yan, 'di ba? Kita niyo wala na contempt. Kaya lang siyempre, kung masasakitin ang damdamin nila, bobombahin talaga sila. Ang tapang-tapang niyo, magso-sorry lang pala kayo. Pero kung ako, ano ba pakialam ko? Ano ba yung purpose ko? Huwag ma-contempt o magpakitang gilas. Ganun lang 'yan, eh. Nahaharap ka, alam mo 'tong mga 'to, hahanapan ka ng butas para ma-contempt. Hindi naman sinasadya. Talagang 'yun ang trabaho nila. Hindi raw sinasadya pero 'yun ang trabaho. Kasi napanood na natin 'yan, ilang beses na sila nag-contempt, 'di ba? Okay. Ah, yun yung sinasabi ko, tapos na nasasabihan sila, nasaktan sila, durugan, eh. Pero pagdating kay Attorney Trixie, ang gusto kasi nilang palabasin, eto kasi yung point doon, eh, 'no, kaya tinatanong, "Ikaw ba ay umattend sa China? Ikaw ba?" Sinagot lang ni Attorney Trixie, "Ako ay ano, eh, ako ay isang anthropologist ba?" Basta may kinalaman sa gano'n, eh. Scientist pala si Attorney Trixie. Hindi ko alam kung basta may kinalaman sa science, eh, yung dinaluhan niya. Tapos tinatanong siya, sinasagot niya. Walang ano, eh, walang alam mo yun, kayang-kaya niya sagutin lahat ng katanungan, pati yung fake news. 'Di ba? Archaeologist. So yun yung dahilan niya bakit siya training sa China. Pero 'pag ikaw kasi China, 'di ba? Alam na natin, inaakusahan sila na pro-China, tapos babanggitan ka ng training sa China, tapos paligoy-ligoy ka ng salita, eh paliliguyin ka talaga ng mga sanay makipagdebate, sanay na makipagduruan sanay sila sa salitaan, lengguwahe. Pag yung mga hindi po sanay makipagdebate, mahirapan po, eh. Kaya advantage talaga lagi ng mga attorney. Kasi yun talaga, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, lalaban ako sa lahat ng debate, wag lang sa mga abogado. Training nila yan, eh. Tayo, libangan natin yung makipagdebate. Iba po yung libangan sa training. Kumbaga, sa kanila, parte lagi ng pag-abogado yung pakikipagdebate.
Hindi ka ubra do'n na training ano mo lang, libangan mo lang. Parang, PBA basketball player at ikaw naman, eh, magaling ka inter-barangay. Gano'n po yung comparison nun. Okay. So, punta tayo rito sa, nakita na natin 'no, medyo napapaiyak sila, medyo napapahiya, kasi nasabihan sila ng "Kayo ang tanga, tatanga-tanga kayo." Na ini-strike naman, na ipapa-contempt. Ang nakita ko lang na pagkakaiba ng, ginawa kaya wala na-contempt, yun na nga 'no, ang gusto lang naman ng mga ang tingin kong gusto lang naman ng mga congressman, umamin kayo na meron kayong naisulat o nai-post na mali. O kita niyo nagbibilang, di ko na matandaan kung si Abante ba o may isa pang congressman na, "O yan pangalawang beses mo ng pagso-sorry yan, Criset." Sorry naman, sorry si Criset. Paano mo iko-contempt yung nagso-sorry? Sa isang banda, di ba? Kung ang purpose lang ng mga vlogger na umatin ay hindi ma-contempt, matagumpay sila. Tagumpay yun eh. Puta, wala na contempt sa amin eh. Anong kinakailangan para ako hindi ma-contempt? Pag sinabing mag-sorry ako, magsusorry ko. Okay. Pero ang ganda nung diskusyon ni Attorney Trixie. Believe ako, no? Nadala niya ron sa ang maganda rin yung ano ni Akop eh. Ang galing din nung tanong ni ako, hindi po ako yung mga alam natin lahat na pro Duterte ko. Hindi ako magsasabi na hindi ako pro Duterte o pro Marcos. Lagi ako may kinikilingan at lagi ako may kinakampihan. Kung pro Duterte ko, hindi ko i-deny. MJ, di ba? Yung kasi yun eh. Dapat walang dinayan na hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Ako ay pro good governance. Wala pong ano, hindi ako naniniwala na tao walang bias na tao. O eto naman si Mark, hindi ko talaga maunawa. Hindi ko talaga siya pasensya na, no comment na lang ako kasi hindi ko talaga maunawaan kung bakit mo sasabihin na kasi pag nagdedebate kayo, isa yan, titignan lang ng kalaban mo, di ba? Halatang hindi nakipagdebate kasi itong si Mark. Pag nagdedebate kayo, iingatan mo yung mga salita mo kasi once na makapagsalita ka na pwede nilang atakihin, ay sinabi niya yung Pilipinas daw ng bomba ng Pilipinas ng bomba ng water cannon. Water cannon? Ang hirap mong ipagtanggol yun. Water cannon? Hindi ko maintindihan. Paano mo nasabi Pilipinas? Ang gusto niya sabihin, eto talaga gusto niya sabihin Ang gusto niya sabihin, pwede ring sanang bombahin ng Pilipinas ng water cannon ang China, di ba? Eh, yun lang eh. Kaya lang, dahil nalunod na siya, ano sinabi mo? China, binomba tayo, sinabi mo yan? Binomba ng Pilipinas ng China water cannon. Ha? Kailan naganap? Puta, kinuyog ka na eh. Sa pagdebate, nakikita niyong ginagawa ko yan dito, di ba? Pag may pumasok dito na aanga-anga, may masabi siya na isang salita, ay wala. Hindi. Sinabi mo ganito eh. Aminin mo muna na mali ang sinabi mo bago tayo pumunta pa sa iba. Nice style. Alam kong hindi yun yung gusto niya sabihin. No? Alam ko na hindi yan yung gustong sabihin ni Mark yung tungkol dun sa binomba ng Pilipinas yung ng water cannon yung China. Alam ko hindi niya gustong sabihin yun. Maaring ang gusto niya sabihin, pwede ring gawin ng Pilipinas yun sa China. Eh kinuyog ka na. Ha? Patay. Kako.
Hirap ipagtanggol niyan. Wala nga kay Joy. Parang siguro ang gustong palabasin, siguro lang, hindi niya naman nasabi. Na patas lang. Anyways. Okay. Tapos nung sinabi na, ewan ko kung nag-sorry ba, nakaligtaan ko na si Mark kung nag-sorry ba siya o hindi. Ang mahalaga, importante, mukhang yun po yung ano nila, no, taktika nila na wag tayong magpa-contempt. No, wag tayong magpa-contempt. So nagtagumpay naman sila doon. Kaya lang kay Attorney Trixie kasi hindi mo ma-a-andap si Attorney Trixie. Halimbawa, sa tanong na gusto ni Akop, at saka yun, no, yung isang congressman, meron pa isang vlogger na hindi ko kilala eh. Simple lang ang tanong eh. Naniniwala ba kayo dito na sabi ng China ang Palawan ay sa Pilipinas, ay sa China raw? Yan ba naman kailangan mo pa sumagot ng ganito kasi yan? Pucha! Hindi. Atin yan. Tapos. Nakman tinapay naman. Bakit kinakailangan mo ipaliwanag yun? Ha? Hindi. Meron isa. Hindi si old school. Merong isa na nagpapaliwanag. Koloko-loko yun. Koloko. Sagutin mo. Ano mo? Ang Pilipinas ba? Yung ba naman? Ano ba? Hindi ko maintindihan kung ano bang mahirap sagutin? Ang Palawan ba sa Pilipinas? Oo. Naknang tinapay. Kinukundin ako. Ganun. Yun yung problema nyo eh. Ay. hindi ko talaga maintindihan kung bakit mahirapan kayo. Pag tinanong kayo, ang Palawan ba ay naniniwala ba kayo na kiniklaim ng China na yung Palawan ay kanila daw? O atin yan. Palawan yan. Nakman tinapay. Mahirap ba sagutin yun? Anyways, hindi ko kayo tinatawaran. No? Kaya lang, kung kayo naman ay vlogger na nagbibideo, nagsasalita, hindi na sana kayo na-andap sa ganyan. Yung mga writer lang, yung nagbablog lang na letter B, yung nagsusulat lang, yung nagpo-post na nagsusulat, yun, medyo may talo sila pag nagdinakdakan. Pero kayong mga vlogger na nagsasalita, dapat, di ba? Tatagan natin. Anyways, okay na. So nakapanggisa yung sa isang banda, nakapanggisa yung mga House of Representatives, sa isang banda naman wala na contempt sa ating mga vlogger, panalo pareho, di ba? Pero may nakakalimutan tayo eh. May nakakalimutan tayo. Ang nakalimutan natin, yung asan yung Pogo vlogger? Sino doon yung Pogo vlogger? Kasi may gusto silang palabasin na pro-China vlogger, di ba? Si Mark Lopez, si Attorney Trixie, kasi may inatinan sila eh. Si Attorney Trixie, naipaliwanag niya, alam niya na yun yung ibabanat sa kanya eh. Di ba? Bakit ka umatin? Archaeologist ako. Umatin ako, libre. Ngayon, kung hindi mo kayang magpaliwanag ng katulad ng kay Attorney Trixie, wag kang umatin. Halimbawa, inimbitahan ka ng China, ayaw mo matawag na pro-China. Kung ako yan, halimbawa, ako hindi naman ako tatanggap nun. Ayoko nun. Kasi may libre na. May libre na akong pamasahe. Pwede naman ako magpunta ng my own, di ba? Hindi lang yung mamamasyal. Ang punto ng mga congressman, gusto nilang palabasin na pagka umatin ka dyan sa pa-seminar ng China, siyempre ini-influensyan ka. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin. Pero hindi nila napalabas yung kay Attorney Trixie. Bakit? Kasi sinasagot niya yung tanong, bakit ka naroon? Pangalawang beses ko na po ito. Actually, ang bago po doon, ulit lang nga ang bago po doon sa pag-attend ko, ay tinuruan kami kung paano
mag-video ng maikli katulad ng TikTok, ganun. O di, alam mo yung sinasagot mo, alam ni Attorney Trixie, hindi rin siya nakulong dun sa fake news. Kasi pinadefine niya kagad eh. Yun ang maganda, no, nakita natin. Yun yung sa tingin kong pinakamaganda. So, umamin si Akop na wala talagang lumalabag sa fake news ngayon. Bakit? Wala pa tayong batas sa fake news eh. So, ang nilalabag ngayon ng tao, kung sino man ang taong gustong kasuhan ngayon, hindi pa po yung kaso ng fake news. Yung mga fake news na yan, wala pong batas pa ng fake news. Kaya wala pa pong lumalabag kung wala pang batas. Ganda ng ano niyan, ang ganda ng punto na yun ni Attorney Trixie. 'Di ba? Okay. Ibig sabihin, mga kapatid, na napaliwanag diyan na gagawa pa lang kayo ng batas at delikado kasi hindi nyo nga ma-define kung ano yung fake news eh. Kaya yung mga nagsasabi ng malaganap ang fake news, paano nyo, yun yung sa tingin kong magandang na ano nun eh. Maganda yung etong hearing na to dahil dun sa definition ng fake news. Wala tayong definition ng fake news. So, paano mo lalabagin kung wala pang definition yung nilalabag mo? Wala pang lumalabag sa batas ng fake news. Pero may lumalabag sa cyber libel, sa libel, paninira eh. Dati na yan, walang problema dyan. Naninira ka eh. Nasiraan mo ko eh. Hindi naman ako government official. Pero dahil ako'y nasiraan mo, ididemanda kita. Private citizen ako, siniraan mo ko eh. Dahil sa paninira mo, wala nang tumatanggap sa akin. Apektado kabuhayan ko. So, ididemanda kita ng cyber libel. Yun po ang meron tayo ngayon. Ngayon, ang tanong, dapat ba sila magpasa ng batas ng fake news? Maganda rin yung sinabi ni Attorney Trixie dyan. Diba? Time-bound dyan. Yung nangyari kay Galileo ba? Galileo ba yung sinabi niya? Na yung the sun is the center of the solar system. Di ba sabi ni Galileo, yung sun, sentro siya ng ano. Sinabihan siya nung araw, equivalent sa fake news. Pinapatay siya dahil dun sa sinabi niya. Only 600 years from his time, Galileo, napatunayan nga na tama siya. So nagsorry na lang yung nagpapatay sa kanya, yung simbahan. 'Di ba? Time bound yung maring mali ngayon, tama yan sa kinabukasan. Kaya mahirap pong isabatas yan. Sino magdedetermine? Sino magdedetermine ng fake news o hindi? Sila? Ilang beses na akong pinak-check niya ni ng mga fact-checker eh. Sino magdedetermine? Yung mga fact-checker? Hindi nga nila maunawaan yung pagkakaiba na nagbabalita ka at ikaw ay maganda yung mga sinabi ni Attorney Trixie, yung sarcasm ba, fake news? Yung joke ba, fake news? Mahirap yan. Pag nag-interpret niyan, mali ang interpretasyon, patay na lahat na mag-joke, lahat. Kaya mahirap po sa batas yan. Pero hindi po pwede kasi nagagawa ka ng batas na nakakontra sa Constitution. Ang pinakamagandang pahayag kay Marcoleta. Kaya talagang dapat kasama ni Pastor Kibuloy, manalo yan lahat ng kandidato natin. Marcoleta, ano sabi ni Marcoleta? Pinarinig niya, di ba? Minumura yung relihiyon ni Marcoleta, minumura siya ng isang vlogger, pero ano sinabi? Sinabi ba ni Marcoleta na sasampahan niya ng reklamo? Hindi. Gusto niya lang ilantad para makita ng mga tao na itong taong to hindi dapat paniwalaan. Masyadong sensitive kasi yung mga public official. Samantalang paulit-ulit na tayo rito,
Hindi po magandang ang pang-combat sa tinatawag ninyong fake news ay idemanda nyo, no? Wala kayong karapatang maging public official kung maramdamin. Yun yung punto ni Marcoleta. Siya nga, minumura na eh. Minumura pa relihiyon niya eh. Tandaan nyo yung Iglesia ni Cristo. Ano po yan? Sensitive po yan sa pagmumura sa kanila ng ano. Pagmumura sa kanila sa kanilang relihiyon. No? Pang-insulto sa kanilang relihiyon. Pero anong magandang halimbawa? Ilalantad ko lang siya para hindi na siya paniwalaan ng tao na siya ay nagsasabi ng hindi totoo. Tiyaga lang. Si Tatay Digong wala pong dinimandang cyber libel, wala pong dinimanda yan dahil sinisiraan siya. Di ba? Ayon nga sa mga kritiko ni Tatay Digong, wala nang dinimanda, tinitigok na lang. Hindi po, joke lang, joke. Joke lang, hindi po. Kasi may power naman kayo. Lahat po ng public official, pwede kayong manawagan ng press conference. Ang ginagawa ni Tatay Digong, talk to the people. Babanatan mo siya ngayon. Ito talk to the people kanya. Di ba? SpongeBob, I guess you are next to NBI watchlist. Hindi, no? Ano ba sinabi kong ka-watchlist? Taga-NBI ka ba? Sabi naman sa inyo, yan yung problema ninyo, no? Pinaliwanag ko na nga na mahirap ako mapasama na fake news kasi hindi ako nag-news. Dahil ako, reaction ako eh. Ito pong ginagawa ko lahat ay komentarista, opinion ni Badong. Baka NBA yan si SpongeBob. Anyways, wala namang kinalaman niya si SpongeBob. How you wish, no? Nasa NBI na ako ngayon. Kaya lang, ano ikakaso mo sa akin, SpongeBob? Para ako mag-NBI. Alam mo, SpongeBob, nireview ko lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Wala pang kaso ng pagiging pogi. Kasi kung meron ng kaso na bawal maging pogi, puta, susuko na kaagad ako. Surrender na agad. Hindi na kinakailangan akong patawag. Kung kaso ng pagiging pogi, kinakailangan nating umamin. Umamin sa otoridad. Okay. Hindi na unawahan ni SpongeBob. Palibasa sa kanila, bawal siya magsalita eh. Kala nyo, sa pamilya ni SpongeBob, bawal siya magsalita. Lihim nga. Yung pagtatype niya nga, tahimik na tahimik eh. Kanina niya pa sinasabi yan eh. Nagsisimula pala ako. Matagal na tapos kasi talagang yung kinakailangan, hindi niya madiinan yung hindi marinig. Bawal kasi siya magsalita, sabi ng asawa niya. SpongeBob, magpapakita. Yari ka sa misis mo pag nagsalita ka. Ito, misis ni SpongeBob, oh. Nagsasalita. O, kaya akala niya, bawal na magsalita ang mga tao. Sa pamilya nyo lang, hindi pala. Sa'yo lang yan, SpongeBob. Sa'yo lang, sa'yo lang ginagawa ng misis mo yan. Kawawa siguro yan sa mga anak niya. Kawawa ba ako? Tuwan-tuwa nga. Wala naawa sa akin eh. Wala nga nagpapakape oh. Okay. Mga kapatid, ano pa ba? Maganda yung banat ni Marcoleta, no? Hindi mo na kinakailangan niya ng, no? Kusa yan eh. Kung yan ay influencer at laging fake news ang sinasabi, kusang hindi na maniniwala sa kanyang mga tao. Magtiyaga lang kayo, kusa na yan. Di ba? Bakit kinakailangan nyo pansiraan? Tignan nyo yung mga fake news lagi.
O may panahon, puta, sikat na sikat. Oh. Mananawa ang tao sa kape-fake news mo eh. Pag lagi kang fake news, yung mga pinagsasabi mo, mananawa yung tao, hindi ka tatagal. Eh, kami, gusto namin pang matagalan eh. Kaya magre-react kami. Yung mga nagpe-fake news lang, wala pong kakayahan niya na mapakinggan sila, kaya sila pinakikinggan dahil kinakailangan lagi silang mag-produce ng bagong balita. Pero hindi nila kaya yung may balita, may nangyari, magre-react lang sila ng kakaiba. Okay. So, yung atake sa fake, hindi nyo kinakailangan i-regulate. Di ba sabi ni Marcoleta, hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng regulasyon paano eto bawal. Sino may sabi sa inyo na kayo ang magpapasya kung anong bawal sabihin at hindi bawal sabihin? Basic right po yan ng isang tao, yung basic right po ng isang tao, yung mamuna. Makakasama man sa iyo o hindi, okay, talagang karapatan ng tao na punahin ka. Lalong-lalo na kung mali yung ginagawa mo. O kahit mabuti ginagawa mo, ang magtatanggol sa iyo, halimbawa, may namumuna pa rin sa iyo. Kahit mabuti na yung ginagawa mo, katulad ni Tatay Digong, ang ganda na ng ginawa sa bansa sa 6 years, nananungkulan siya. Ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Pagkatapos ng 6 years, halos isumpa na siya ng mga kalaban sa politika. Kalaban sa politika ang sinasabi ko. Pero dahil magandang ginawa niya, mahal siya ng tao. No amount ng paninira yung makakapigil sa tao na mahalin si Tatay Digong. Kasi ang paninira, effective lang yan. Effective lang yung paninira sa mga palpak na pinuno. Pero sa magaling na pinuno, putya, mag-iiyakan ng mga tao pag winalanghiyas ang pinunong mabuti, ang pinunong hindi magnanakaw. Pag winalanghiya, mag-iiyakan ng mga tao. Thank you very much kay Eileen Estal. Kape ka muna, Badongski. Kaya self-regulation, okay yan. Walang problema. May mga batas na tayo, pag nanira ka, nakapanira ka ng kapwa, dahil sa paninira mo, nasira yung buhay niya. Oh, di pwede ka i-demanda ng libel, cyber libel, sa mga pribadong citizen. Pero sa mga artista at sa mga politiko, magpatawag lang kayo ng press conference. Ang problema, kung hindi na naniniwala sa inyo, kahit na anong patawag nyo na press conference, kung hindi naman naniniwala na sa inyo yung tao, wala na ring talab. Bakit effective kay Tatay Digong yung talk to the people? Inaabangan namin eh. Halimbawa, may bumira kay Tatay Digong, si Trillanes, o kaya si Dilima, o kaya si Lenny, o kaya si Kiko, o kaya si Gordon. Aabangan namin ngayon si Tatay Digong, ano kaya isasagot? Hindi po namin aabangan namin si Tatay Digong kung magsasampa ng reklamo. Wala pong ganun. Inaabangan namin kung ano isasagot niya. Diba? At kaming mga vlogger, yun naman ay isasagot namin. Sa mga kakampi ng mga nila Lenny, nila Kiko, nila Dilima, nila Gordon, nila Trillanes. Kaya masarap maging leader si Tatay